Dapat yung area na kung saan sila nakatira ay na-declare under a state of calamity. Pangalawa, hindi dapat current sila sa pagbabayad o paghuhulog ng kanilang premium contributions. Pangatlo, dapat wala silang mga pending criminal or administrative charges. And then, importante din na dapat yung ahensya ay hindi suspended ng GSIS. Nauna na nag-anunsyo ang Pag-ibig ng pagbibigay prioridad sa mga mag-a-apply din ng calamity loan sa kanila. Pero dagdag nilang anunsyo, may 3 buwang moratorium na rin sa pagbabayad ng buwan ng hulog sa mga housing loan. Nakahanda kaming harapin yung pangangailangan na may tutulong sa ating mga kababayan. Pasok sa mga maaaring mag-avail ng calamity loan ang mga lugar na nadeklara ng state of calamity, kabilang ang ilang probinsya sa Northern Luzon, ilang bayan sa Central Luzon at mga lungsod ng Malabon, Navotas at Marikina. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Sa atin namang ulat panahon, isang low-pressure area ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Huli itong namataan sa layong 500 at 70 kilometro silangan ng Visayas. Nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone sa Visayas at Mindanao. Bukod dito, minomonitor din ng Pag-asa ang isa pang namumuong sama ng panahon na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman asahan na raw ang maulap na paguwirin na may kalat-kalat na pag-ulan sa Bicol Region, Visayas at silangang bahagi ng Mindanao. Magiging maganda naman ang panahon sa Metro Manila at Luzon. Kasi may kasunod yan, may malaki-laki tayong convective system dito sa kanyang right side. So, pag hindi man ito mabubuo, ay malamang-lamang itong nakasunod ang mabubuo. As a matter of fact, ito rin ang sinasabi niyang isa sa mga models natin pong ginagamit. Tuloy-tuloy pa rin ang repacking ng relief goods sa GMA Kapuso Foundation Warehouse para sa mga biktima ng Bagyong Pedring at Bagyong Kiel. Mula sa Tandansora, Quezon City, may live report po si Lab Anibel. Lab! Igan, maraming salamat sa mga oras na ito nga ngayon yung ating mga sako-sakong mga relief goods nilalagay na sa isang truck. Ito naman po ay dadalhin sa Ifugao. Ayan, yan po ay may 100 sacks to 110 na sako nga na dadalhin ngayon sa Ifugao. At ang mga kasama natin dito ay mga pulis po mula sa Police Community Relations Group ng PNP. Pangwalong araw nga ngayon ang pamamahagi ng Kapuso Foundation ng mga relief goods mula pa po yan ng September 27. At ang mga probinsya pamamahagian ng relief goods ngayong araw ay yung sa Ifugao na makakakuha po yung 1,000 pamilya doon. Yan po ay sa bayan ng Banawe at Lamot. Kagabi lang po ay tumulak ang ibang mga taga-Kapuso Foundation patungo po sa mga lugar na yon. Kagaya rin po sa sa Pampanga, magkakaroon din po ng pamimigay ngayong araw sa Pangasinan, sa Bulacan, sa Nueva Ecija, sa Tarlac at sa iba pa pong apektadong lalawigan. Ayan. Ang mga laman po ng ating supot ng relief goods ay 4 na delata, 5 noodles, 2 kilong bigas, at nasa iba naman pong supot yung ating mga damit. Meron po nga para sa nanay, para po sa tatay, ate, kuya at meron din daw pong pangbata na pwedeng masuot. At yung kailangan daw pong donasyon ng ating mga kapuso, lalo na ito yung Kapuso Foundation, ay mga ready-to-eat meals gaya po ng biskwit at bread, mga tinapay, drinking water, bigas, noodles, canned goods, blankets, mats at mga tsinelas. Sa pagdodonate po mga kapuso, ito po yung ating mga sinasabi pa kahapon, kasi meron tayong mga hindi sana, wag na lang pong dadalhin. Kagaya po nitong aking hawak ngayong umagang ito po yung parang party dress, ayan. Hindi na po ito kailangan, hindi po ito pwedeng ibigay dahil ang kailangan lang po nila ay mga mga casual na mga damit gaya po ng t-shirt. O ito kagaya nito, barong po, hindi na rin po ito pwedeng ipamigay doon sa ating mga kababayan. Ang kailangan lang po nila ay mga casual na mga damit. At syempre sa ating mga nagbibigay rin po ng sapatos na may mga heels, ayan kagaya po nito, ay hindi rin po ito kailangan ng ating mga kapuso. Ang kailangan po nila mga tsinelas at syempre ang kailangan din nilang i-check yung ating mga kapuso dyan na magbibigay ng mga delata. Kailangan nyo pong i-check kung ang inyong mga delata ay expired na. Makikita nyo po yan sa mga magkabila ng inyong mga canned goods.
makikita nyo po kung kailan pa pwedeng kainin yung pong ipamimigay ninyo. Ayan muna, Igan, ang ating update mula dito sa warehouse ng Kapuso Foundation sa Tandang Sora. Balik muna sa iyo. Maraming salamat, Laban Yuber, nagulat po live mula sa Quezon City. Isang dating pulis patay sa pamamaril sa Quezon City. At 65 patay sa pagsabog ng truck bomb sa Somalia. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. Lahat ng inaabangan mo, Hindi na talaga natin susuli ang batang yan sa lola niya. Ayokong madumisan ang mga kamay mo ng aking dugo. Hindi niyo ba po nakikita yung totoo ng heredera? Nandito ka naman. magaganap sa linggong ito. She's just an actress. I take it to pretend to be Shane's mom. Nakabukas ang lapel mic ninyo.